Sa pagbabalik ng ating balitaan, tunghayan naman natin ang panayam ni General at Emil Carrion sa Salam, Daan sa Kapayapaan. Maraming salamat sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Narito tayo sa ating special segment na Salam, Kapayapaan tungo sa kaunlaran at katiwasayan. At ngayong umaga, kasama pa rin natin ang ating PITEA President at ARMM News Bureau Chief na si Brother Munir General. Brother? Brother Emil, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa mga ating kapatid na Bangsamoro at magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon nagpasalamat tayo at pinaunlakan uli ng ating kapatid na si Brother Yusuf Mando ang imbitasyon ng Salam, Kapayapaan tungo na sa kaunlaran, right? Yes, brother. Morning, Brother Yusuf. Magandang mapayapa at mapagpalang umaga sa atin lahat. And to the Muslim Bangsamoro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Brother, nandito na po tayo sa usapin na ang kapayapaan, ito na ang ating plataforma tungo sa kaunlaran ng ating bahagi dito sa Mindanao at ng ating buong bansa. Ano ang nakikita ng mga negosyante katulad po ninyo na advocate ng halal food na magiging kontribusyon dito sa kaunlaran na ito? Marami tayong nakikitang anggulo kung saan napakalaki ang pag-asa ng ating business sector, especially on Muslim communities. First and foremost, nandito natin na ipapalaganap ang pagtangkilik at pagsuporta tungo sa pag-develop at pag-familiarize ng halal industry sa ating bansa. Hindi lamang po sa Bangsamoro region, kundi sa buong bansang Pilipinas. Dahil kapag naiangla ng maayos ang ating halal industry, ay nakinabang po hindi lang yung sa Mindanao o anong region sa ating bansa, kundi sa buong bansa. Madalas po naririnig yung halal. Malamang yung iba hindi pa rin nila naintindihan. Konting lang po explanation. Ibig sabihin pag sinabing halal food. Ang pagkakaalam natin at base doon sa katuruan ng Islam, ang halal po ay angkop sa salitang Arabo na ang ibig sabihin ay lawful or permissible. Hindi lang po ito nakalimita sa pagkain, bagamat ang kinasanayan natin ay narinig natin ang halal kapag pagdating sa pagkain. Pero kasama dito ang ating pamumuhay ng pang-araw-araw. At ang pagsinasabing halal, ito ay naayon sa Islamic law or Sharia law ng mga Muslim. So kung ganoon, kung hindi limitado sa halal food, ibig sabihin pati yung mga cosmetics, ang mga ibang produkto, pag sinertify halal, pwede yan sa kamukha sa mga bansang Middle East. Maganda pong katanungan, Brother Jun Munir. In fact, ang salitang halal, hindi lang sa cosmetic, hindi lang sa pagkain, kung hindi sa pamamaraan kung saan natin nakukuha yung ating kabuhayan. Bagamat narinig natin ang certification ng halal ay napakahalaga, dapat natin din tingnan na hindi lang certification ang importante, kundi ang mismong kriteria o paano siya magiging halal na saka natin mabigyan ng certification na ito isang produktong halal. Ito pong negosyo ng halal ay ngayong kasalukuyan lumalawak for the past 3 years or 2 years. Ito po ay sumisikat lalo yung mga Middle Eastern countries. May mga ini-import sila galing sa Pilipinas at ibang Asian countries. Ano yung standing po natin sa laban ng import ng mga ganito, export ng mga ganitong halal food? Napakalaking potensyal ang halal industry sapagkat kagaya ng sinabi mo, nag-boom o palakas ng globalization ng market ng halal simula nung 2009 kung saan nag-outbreak yung H1N1 na hindi lang sa bansang Muslim o sa Muslim community kundi sa lahat ng bansa na hindi nandoon o hindi kinaroon ng mga Muslim community kagaya ng Amerika, ng Europe, ng ibang bansa. Actually, lumaganap ito nang hindi dahil sa ito ay pagkain Muslim, kung hindi ito ay pagkain wholesome at pure. Ito ang mahalaga dito. Base sa pag-aaral ng mga dalubhasa, kapag ito ay halal, ay malayo at naiwasan dito ang uri ng mga kaganapan o mga pangyayari na dapat nating iwasan. So speaking of halal, ibig nyo sabihin po, pag naitatag na ang Bangsamoro region, isa kayo po ang
magsusulong ng industriya na ito sa Bangsamoro Region dahil malaki ang potensyal na nakikita natin dito, di po ba? Maganda po at nakikita natin doon sa mga annexes na papaloob ang pag-develop o pag-improve ng ating industriya, lalong-lalo na sa halal. Ito ay naangkop sa kaunlaran ng ating itatatag na Bangsamoro Region sapagkat marami tayong mga kababayan na walang hanap buhay. Hindi po natin ito nabigyan lahat ng trabaho sa gobyerno. Kung hindi, dito natin mabibigay sa kanila ang kanilang kabuhayan base sa kanilang pangailangan. At ito nga, ang napakaganda dito, nabigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan upang i-explore ang kanilang potential kung saan magagawa nila o magamit nila ang kanilang mga katalino at kaalaman sa buhay. Marami po nakikitang epekto itong makasaysayang comprehensive agreement on the Bangsamoro. Isang anggulo na nakikita dito yung pagbabalik muli ng mga naglabasan sa area ng Mindanao, yung tinatawag na diaspora. Na ngayon nandyan na po ba yung talagang potential at intention ng ating mga kababayang brothers and sisters Muslims na bumalik ulit at magnegosyo sa area ng Mindanao? Ito po ang inaasahan natin mangyari dahil hindi po dapat natin iasa lagi sa iba. Kung hindi dapat, kasi ang Islam encourages to be self-supporting. In fact, kapag ang Muslim ay hindi niya hinanap ang kanyang sariling kabuhayan, ay hindi po siya tunay na mananampalataya hanggat hindi niya kamitin kung anong binigay na biyaya ng Allah. Kaya ang Islam ay nagtataguyod ng self-reliance, kung saan ang bawat isa ay obligasyon niya upang itaguyod ang kanyang kabuhayan at ang kanyang pamilya. Brother Emil, nabanggit mo yung diaspora, no? Ito yung technology na ang ibig sabihin, parang nagsilikas, no? Yung mga negosyante mula sa Mindanao, gawa nung hindi matahimik nung araw, puro gera. So, ibig sabihin, paano yung isang negosyante makapagnegosyo ng maayos kung panay ang gera, panay ang problema. Pero with the signing of the comprehensive agreement of the Bangsamoro noong March 27, nangahulugan na ito na ang hudyat para magkaroon na ng katahimikan. Kaya sa notice mo sa ating segment, dati salam, daan sa kapayapaan. Ito'y ginawa na natin kapayapaan tungo sa kaunlaran. So dito sa segment na ito, wala tayong pinag-uusapan kundi ang kaunlaran ng Bangsamoro Region. Kaya tayo mula ngayon sa mga araw na ito, ang mga imbitahin natin, mga panauhin, ay yung mga kabuka ninyo, Brad Yusuf, yung mga negosyante na maaaring makatulong sa Bangsamoro Region. Tama po kayo, Brother Munir. Sa katotohanan, ang panumbalik ng kapayapaan ay nararamdaman natin. At kailangan natin, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang role upang gampanan panumbalik ng kapayapaan. Dahil sawang-sawa na po tayo sa kaguluhan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin kawawa sa Mindanao. Kaya I'm very thankful to the management, especially those who are involved in the creation of this segment, Salam tungo sa kapayapaan. Ito po ay isang kasagutan sa ating matagal na minimithi, especially yung mga naapekto na salanta ng kaguluhan sa Mindanao. Salamat sa lahat ng bagay na ibibigay ng ating kasalukuyang pamahalaan. Nakikita natin ang sincerity. Dahil dito natin nakikita ang pagkakaisa. Hindi lang para sa Bangsamoro, kundi sa buong bansang Pilipinas. Kaya, Brad Emil, ako ay nanawagan sa mga Bangsamoro businessmen. Pumunta kayo dito, ilahad ninyo kung ano yung gusto ninyo maitulong sa Bangsamoro Region. Panahon na para tayo magkapit-bisig, alang-alang sa kaunlaran. Kung tayo ay nagkapit-bisig ng mga araw na yon sa pagkikibaka, ito ng Brad Emil, tamang panahon na matamo natin ang kaunlaran sa Mindanao dahil hindi lang pamilya ang mabibiyaan, ngunit ang buong sambayanan. I mean, everybody is happy, mayroon livelihood, everybody is, may income ang bawat pamilya. So, malayo talaga ang problema ng bawat pamilya dahil everybody is contented. Brother Yusuf, ang inyong pong mensahe sa ating mga kabalitaan. To my fellow brothers, Muslim and Bangsamoro, this is the right time for us to come together and think of something that could bring peace to the country, to the nation, regardless of religion. Kung tayo magkaisa at kung tayo mag-isip ng kung anong ikakabuti natin lahat,
ito ay makakamit natin. At panawagan namin sa aming mga kababayan, huwag natin isipin kung anong maibibigay ng gobyerno sa atin. Pero ang isipin natin palagi ay kung anong maibibigay natin kontribusyon sa ating lipunan. Sapagkat bawat isa sa atin ay managot kung anong mangyayari sa atin. Lalong-lalo sa mga nasalanta ng ating mga kababayan. At bilang huling pasasalamat, salamat sa pag-imbita sa amin dito upang ilahad ang aming mga nasa isip at ang aming mga suliranin taga Mindanao. At salamat sa iyo, Brother Emil, Brother Jurmoner, sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik upang maipalaganap ang tunay na kapayapaan sa ating bansa. Okay, maraming salamat. Yan po si Brother Yusuf Mando, isang halal food and lifestyle entrepreneur at syempre isang peace advocate. Yan po ang ating segment na Salam, Kapayapaan tungo sa kaunlaran at katiwasayan. Magpapatuloy po ang balitaan. حي على الصلاة